Naranasan mo na bang hamakin at itapon ang iyong pagmamahal dahil lamang sa iyong simpleng katayuan sa lipunan? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit tila bulag ang mundo sa tapat na puso at mas pinahahalagahan ang kinang ng salapi? Paano kung ang taong iyong minamaliit at tinanggihan ay siya palang may hawak ng susi sa pinapangarap mong buhay? Bago natin simulan ng istorya mga kahuwan at Telsite, baka pwede pong makalami sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong mga istorya. Ang gabi ay nababalot ng matinding dilim at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Jason. Sa labas ng isang marangyang subdivision, nakatayo ang binata habang basang-basa ang kanyang kupasing uniforme ng pabrika. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang isang plastik na lalagyan ng pagkaing pinaghirapan niyang lutuin at isang pulang rosas na unti-unti nang nalalanta dahil sa lamig at ulan. Sa bawat pagpatak ng tubig mula sa kanyang buhok, sumasabay ang mga luhang pilit niyang pinipigilan, mga luhang dulot ng matinding sakit ng pangahamak. Si Jason ay isang simpleng operator sa Line 3 ng Baltimore Steel and Manufacturing Corporation. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang kanyang buhay ay umiikot sa pag-iikot ng mga makina, sa amoy ng grasa, at sa init ng nagbabagang bakal. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging tahimik at masipag, may isang pangarap siyang pinangahawakan, ang mapansin at mahalin ng babaeng matagal na niyang lihim na sinasamba. Si Monica, na isang magandang tagasuri sa Department ng Kalidad at Marketing ng parehong kumpanya. Narinig ni Jason ang tunog ng paparating na sasakyan. Isang pulang kotse ang huminto sa tapat ng gate ng subdivision. At mula rito ay bumaba si Monica. Hawak ang isang mamahaling payong. Agad na sumilay ang ngiti sa mga labi ni Jason, kahit na siya ay nanginginig sa lamig. Bitbit ang plastik na lalagyan at ang rosas habang humahakbang siya palapit sa dalaga. Monica, magandang gabi, sabi ni Jason. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses sa kabila ng lamig. Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Clarissa nang makita kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Kumunot ang kanyang noo at baka sa kanyang mga mata ang matinding pagkairita. Lumayo siya ng bahagya upang hindi matalsikan ng putik mula sa tsinelas ni Jason. Jason, anong ginagawa mo rito? At bakit basang-basa ka? Huwag mong sabihing nag-abang ka na naman dito sa tapat ng subdivision ko. Asik ni Monica. Bakas ang disgusto sa kanyang boses. Pasensya na, Monica. Malumanay na sagot ni Jason. Naisip ko lang kasi na baka pagod ka sa opisina ngayon. Niluto ko itong paborito mong adobo at para sa iyo nga pala itong rosas. Sana ay magustuhan mo. Tiningnan ni Monica ang plastik na lalagyan na may kaunting pawis sa loob dahil sa init ng pagkain. At pagkatapos ay ang rosas na basang-basa ng ulan. Sa halip na tanggapin, iniiwas niya ang kanyang kamay. Adobo? Sa plastik na lalagyan? At isang pirasong lanta na rosas? Sarkastikong tumawa si Monica. Jason, nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba ay papatulan ko yan? Monica, pinaghirapan ko itong ihanda para sa'yo. Simple lang to pero alam ko na... Pero galing ito sa puso ko. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na handa akong magsumika para sa'yo. Pakiusap ng binata habang patuloy na umaagos ang ulan sa kanyang muka. Kinuha ni Monica ang rosas mula sa kamay ni Jason. Ngunit bago pa man makangiti ang binata, ay itinapon niya ito sa putikan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay marahas niyang tinabig ang plastik na lalagyan ng adobo. Kaya nahulog ito at nabuksan. Dahilan upang kumalat ang pagkain sa basang semento. Monica! Gulat na bulong ni Jason habang nakatitig sa pagkain pinaghirapan niyang ihanda. Makinig ka sa akin, Jason. Mariing sabi ni Monica. Itinuturo ang daliri sa dibdib ng lalaki. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na
Huwag mo akong pangarapin. Tumingin ka nga sa salamin. Factory worker ka lang. Operator ng makina sa line 3. Isang kahig, isang tuka. Ang amoy mo ay amoy grasa at bakal. Habang ako ay nagtatrabaho sa malamig na opisina. Hindi tayo magkalabel. Hindi naman habang buhay ay ganito ako, Monica. Depensa ni Jason habang sumisikip ang kanyang dibdib sa sakit. Nagsisikap ako. Nag-overtime ako araw-araw para makaipon. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na mapatunayan ang sarili ko. Pagkakataon? Para sa ano? Para magtiis ako sa hirap kasama mo? Galit na putol ni Monica. Jason, ang pangarap ko sa buhay ay magkaroon ng maranyang pamumuhay. Gusto ko ng lalaking may kotse, may magandang posisyon sa kumpanya, at kayang ibigay sa akin ang lahat ng luho ko. Hindi ko kailangan ng pagsikap mo kung ang katumbas lang niyan ay 1,000 piso kada buwan. Ang isang katulad mo ay walang mararating sa buhay, kundi ang manatili sa madilim at mainit na pabrika. Masama bang mangarap ang isang katulad ko, Monica? Marangal ang trabaho ko. Hindi ko ninanakaw ang perang kinikita ko. Sagot ni Jason, may bahid ng determinasyon sa kanyang boses kahit basag na ang kanyang puso. Marangal nga, pero nagpapakain ba sa pamilya ang dangal? Nakakabili ba ng magandang bahay ang dangal? Patuyang tugon ni Monica. Mabuti pa, huwag mo na akong gambalain muli. Nakakahiya na baka makita ako ng mga kapitbahay ko na may kausap na dugyot na factory worker na katulad mo. Umalis ka na nga at wag mo na akong kakausapin kahit sa pabrika. Binabasted na kita, Jason, at hindi magbabago ang desisyon ko dahil mahirap ka lang. Tinalikuran ni Monica ang binata at mabilis na naglakad papasok sa gate ng subdivision. Nang hindi man lang lumingon sa nasaktang puso na kanyang iniwan. Naiwan si Jason na nakatayo sa gitna ng bumubuhos na ulan. Tiningnan niya ang natapong pagkain sa kalsada at ang nadumihang rosas sa putikan. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinulot ang plastik na lalagyan at kinuha ang rosas. Sa sandaling yon, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng sumama sa agos ng tubig ulan. Ngunit sa likod ng sakit, may isang bagong kakaiba na liwanag ang gumuhit sa kanyang mga mata. Hindi ito galit, kundi isang malalim na pagtanggap at pagpapasya. Kinabukasan sa loob ng maingay at mainit na pabrika ng Baltimore Steel, abala ang lahat sa pagpapatakbo ng mga naglalakihang makina. Si Jason ay tahimik na nagtatrabaho. Tila walang nangyari kagabi. Ang operating panel ng Line 3 ay kanyang pinapatakbo ng may buong husay. Isang matandang manggagawa ang lumapit sa kanya, si Mang Tomas, ang pinakamatagal na machinist sa pabrika at naging malapit na kaibigan at mentor ni Jason sa nagdaraang mga buwan. Oh, Jason, bakit parang napakatahimik mo ngayon? May problema ba? Tanong ni Mang Tomas habang nagpupunas ng pawis gamit ang isang basahan. Ngumiti ng bahagya si Jason. Wala po, Mang Tomas. Medyo napagod lang po siguro ako sa overtime kagabi. Tiningnan siya ng malalim ng matanda. Huwag mo akong makuha sa ngiting yan, binata. Kilala kita. Tungkol ba ito kay Monica na taga-marketing? Nakita kita kagabi na may bitbit na pagkain bago ka umuwi. Bumuntong hininga si Jason at tumango. Opo, Mang Tomas. Tinapos ko na po ang panliligaw sa kanya. Kasi ayaw niya po sa akin. Ayaw? At bakit naman? Napakabuti mo kayang bata, Jason. Masipag ka, marangal, at hindi mo iniiwan ang trabaho mo. Pagtataka ng matanda. Oo nga po pero dahil daw po sa trabaho ko. Malumanay na sagot ni Jason. Masyado raw po akong mababa para sa kanya. Factory worker lang daw po ako, amoy grasa. At wala daw po akong mararating sa buhay.
Napatigil si Mang Tomas sa kanyang ginagawa. Bumuntong hininga siya at tinapik ang balikat ng binata. Alam mo, Jason, sa mundong ito, marami talagang nakatingin sa panlabas na anyo at sa kapal ng pitaka. Pero, huwag mong hahayaan na ang kanilang panghihamak ay sumira sa iyong dangal bilang manggagawa. Ang dumi sa ating mga kamay ay dumi ng marangal na paggawa. Mas masaol pa rin ang mga taong may malinis ngang kamay, pero may maraming budhi. Salamat po, Mang Tomas. Napakalaki ng respeto ko po sa inyo at sa lahat ng nandito sa pabrika. Sa nagdaang 6 na buwan na pagtatrabaho ko po dito, nakita ko po kung gaano kahirap ang buhay ng isang manggagawa. Ang init, ang pagod, at ang kulang na pasahod. Makabuluhang sabi ni Jason. Napakunot si Mang Tomas. Tama ka riyan, Jason. Kaya nga marami sa amin ang nagtitiis na lang dahil walang ibang pagpipilian. Sana nga ay mapansin ito ng pamunuan ng kumpanya. Balita ko nga pala, paparating na ang bagong tagapagmana ng Baltimore Group, ang anak ng matandang Don Arturo. Siya raw ang mamamahala sa buong kumpanya, ngunit sa susunod na linggo. Opo, narinig ko nga rin po yan. Tugon ni Jason, habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi na hindi napansin ni Mang Tomas. Sana lang ay hindi siya katulad ng ibang mayayaman na walang pakialam sa mga nasa ibaba. Sabi ni Mang Tomas bago bumalik sa kanyang makina. O siya, sige na, iho. Magtatrabaho na tayo at baka masita pa tayo ng supervisor. Habang nagtatrabaho, muling sumagi sa isip ni Jason ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Walang sino man sa pabrika ang nakakaalam na siya si Jason J. Baldemore ay hindi isang ordinaryong manggagawa. Siya ang nag-iisang anak at tagapagmana ng bilyonaryong si Don Arturo Baldemore, ang may-ari ng buong Baldemore Group of Companies. Bago siya formal na hirangin bilang bagong pangulo at CEO ng kumpanya, iniling niya sa kanyang ama na payagan siyang magtrabaho ng incognito bilang isang regular na factory worker sa loob ng 6 na buwan. Nais niyang maranasan ang tunay na buhay ng kanyang mga empleyado, maunawaan ang kanilang mga hinaing, at higit sa lahat makahanap ng isang babaeng mamahalin siya dahil sa kanyang pagkatao at hindi dahil sa kanyang yaman. Ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng kanyang pinili ay napatunayang mas pinahahalagahan ang panlabas na kinang kaysa sa tunay na halaga ng puso. Samantalang sa opisina ng Marketing Quality Assurance, abala si Monica sa pakikipag-usap sa kanyang katrabaho na si Melissa habang nag-aayos ng muka sa harapan ng salamin. Mel, narinig mo ba ang balita? Excited na tanong ni Monica. Sa darating na Sabado, gaganapit ang Grand Gala para sa ika-30th anniversary ng kumpanya sa Shangri-La Hotel. At doon, formal na ipapakilala ang bagong CEO, si Mr. Jason Baldemore II. Oo, Monica, nabalitaan ko nga, sagot ni Melissa. Sabi nila, galing daw sa ibang bansa yan, nakapagtapos sa isang sikat na universidad sa Europa. At balita ko ay napakagwapo at single pa. Kaya nga, naghanda talaga ako eh. Sabi naman ni Monica habang naglalagay ng lipstick. Bumili ako ng mamahaling gown gamit ang credit card ko. Kailangan kong maging pinakamaganda sa gabing yun. Sino ba naman ang gustong magtiis sa mga ordinaryong empleyado rito? Lalo na sa mga dugyot sa pabrika. Natawa si Melissa. Ay, oo nga pala. Kumusta na si Jason na taga Line 3? Balita ko, gustong gusto ka niya. Binibigyan ka pang araw ng bulaklak at pagkain. Agad na umasim ang mukha ni Monica. Huwag mo ngang banggitin ang pangalan ng hampas lupang yun. Kagabi nga lang, hinarang ba naman ako sa tapat ng subdivision namin. Basang-basa ng ulan. Mukhang basang sisiw. May dala pang adobo sa plastik na lalagyan at langtang rosas. Akala mo naman ay matutuwa ko. Sinabihan ko na nga na
Huwag na akong pangarapin dahil hindi kami magka-level. Isang factory worker. Naglakas loob na ligawan ako. Ang kapal ng mukha niya. Grabe ka naman, Monica. Pero sa bagay, tama ka naman. Hindi ka nga naman mabubuhay sa adobo at rosas. Kailangan mo ng lalaking may direksyon at pera. Pagsang-ayon ni Melissa. Eksakto. Nakataas ang noo, nasabi ni Monica. Kaya nga sa Grand Gala, gagawin ko ang lahat para mapansin ako ng bagong CEO. Kapag naging malapit ako sa kanya, hindi ko na kailangan magtrabaho rito bilang hamak na staff. Ako na ang magiging reyna ng Baltimore Industries. Dumating ang gabi ng Grand Gala. Ang ballroom ng Shangri-La Hotel ay napuno ng karangyaan. Ang mga kristal na chandelier ay nagliliyab sa liwanag at ang dugtungan ay nagbibigay ng isang marangyang kapaligiran. Naroroon ang mga matataas na opisyal ng kumpanya, mga kasosyo sa negosyo, at maging mga piling kinatawan mula sa pabrika upang ipagdiwang ang anibersaryo. Si Monica ay agaw eksena sa kanyang pulang sutlang gown. Maingat ang bawat kilos niya. Hawak ang isang baso ng mamahaling champagne habang naghahanap ng pagkakataon na mapalapit sa VIP table. Habang naglalakad siya sa may lobby malapit sa entrance ng ballroom, napansin niya ang isang lalaki na pamilyar ang tindig. Nakasuot ito ng isang simpleng denim jacket, maong at may dalang isang maliit na bag. Habang lumalapit siya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ito. Jason? Pasigaw na bulong ni Monica habang lumalapit sa lalaki. Lumingon si Jason. Bagaman maayos ang kanyang gupit ngayon, suot pa rin niya ang kanyang simpleng kasuotan na tila hindi nababagay sa marangyang okasyon. Monica, magandang gabi nga pala. Malumanay na bati ni Jason. Anong ginagawa mo rito? Galit at gulat na tanong ni Monica habang tinitingnan ng paligid kung may nakakakita sa kanila. Paano ka nakapasok sa 5-star hotel na to? At bakit ganyan ang suot mo? Gusto mo ba kaming mapahiya rito? Inimbitahan ako rito, Monica. May mahalaga akong kailangang daluhan. Sagot ni Jason. Nananatiling kalmado ang boses. Inimbitahan? Ha? Sarkastikong tumawa si Monica. Baka naman inutusan ka ng supervisor mo na magbuhat ng mga kagamitan sa backstage. O baka naman tagahugas ka ng mga plato rito sa kusina ng hotel. Jason, mahiya ka naman sa sarili mo. Ang mga naririto ay mga VIP, mga may-ari ng kumpanya at mga executive. Umalis ka na nga rito bago pa kita ipahila sa security guard. Tiningnan siya ni Jason nang may malalim na emosyon sa kanyang mga mata. Isang kombinasyon ng lungkot at matinding panghihinayang. Monica, huling pagkakataon na ito. Talaga bang wala kang nakikitang halaga sa akin? Maliban sa aking trabaho at pananamit? Tanong ni Jason, tila binibigyan pa ng huling tsansa ang dalaga. Wala. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Monica. Ang nakikita ko ay isang lalaking walang ambisyon na magiging pabigat lang sa buhay ko. Kaya pakiusap, lumayo ka sa akin. Huwag mo akong kakausapin at huwag ka nga akto na parang kakilala mo ako kapag naroroon na ako sa loob. Hinihintay ko lang ang pagdating ng bagong CEO, si Sir Jason Baltimore II. Siya ang totoong lalaki para sa akin. Hindi ang isang tulad mong basurero sa pabrika. Tumango si Jason. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na may kasamang misteryo. Kung ganoon, sana'y maging masaya ka sa gabing ito, Monica. Sana'y makuha mo ang lahat ng iyong hinahangad. Salamat. At siguradong mangyayari yon kapag nakaalis ka na sa harapan ko. Pagtataray ni Monica bago tinalikuran si Jason at mabilis na naglakad patungo sa loob ng ballroom. Naiwan si Jason na nakatayo sa lobby. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at may tinawagan. Handa na ako. Ilabas na ang kasuotan ko. Nagsimula ang formal na programa. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa malaking entablado. Si Don Arturo Baldemor, ang kasalukuyang chairman.
ay tumayo sa tapat ng mikropono upang magsalita. Um, Magandang gabi sa inyong lahat, mga kasamahan ko sa Baltimore Industries. Panimula ng matanda. Sa loob ng 30 taon, pinagsikapan nating itaguyod ang kumpanyang ito. Ngunit ang bawat kabanata ay may katapusan. At oras na para sa isang bagong simula. Ngayong gabi, formal ko nang ipinapasa ang pamumuno ko sa aking nag-iisang anak. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa pananabik. Si Monica na nakatayo sa unahan malapit sa entablado ay nanginginig sa excitement. Inayos niya ang kanyang buhok at pinatayo ang kanyang posture. Naghihintay sa kanyang tadhana. Ipinagpatuloy ni Don Arturo ang kanyang talumpati. Ang aking anak ay hindi pinalaking marangya na walang alam sa hirap ng trabaho. Sa katunayan, sa nakalipas na 6 na buwan, hiniling niya na magtrabaho ng palihim bilang isang regular na factory worker sa ating planta. Nais niyang maranasan ang init, ang pagod at ang tunay na kalagayan ng ating mga manggagawa sa ibaba upang kapag siya na ang namuno, pamumunuan niya ito ng may puso at hustisya. Nagpalakpakan ang mga tao, lalo na ang mga kinatawan mula sa pabrika na naroroon. Si Mang Tomas ay napangiti nang marinig ang kwento ng bagong CEO. Samantala, si Monica ay medyo naguluhan, ngunit binaliwala ito dahil sa pananabik. At ngayon, mga kababayan, mga kasama sa industriya, masaya kong ipinapakilala sa inyo ang bagong Pangulo at Chief Executive Officer ng Baltimore Group of Companies, ang aking anak, si Jason Baltimore II. Ang mga ilaw sa ballroom ay nag-focus sa gilid ng entablado habang bumubukas ang mga pinto. Isang lalaki ang lumabas, dahan-dahang naglalakad patungo sa podium. Siya ay nakasuot ng isang napakarangyang custom-tailored black tuxedo na perpektong nakalapat sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle pabalik at ang kanyang muka ay seryoso, ngunit puno ng otoridad at karisma. Nang tumama ang liwanag sa kanyang muka, tuluyang napatigil ang mundo ni Monica. Ang kanyang baso ng champagne ay dumula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Lumikha ng matalim na tunog habang nababagsak ito sa marangyang carpet. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. At ang kanyang hininga ay tila nabilaukan sa kanyang lalamunan. Ang lalaking nakatayo sa entablado, ang bagong CEO, ang bilyonaryong si Jason Baltimore II, ay walang iba, kundi ang Jason na nakilala niya. Ang operator sa Line 3, ang lalaking basang-basa sa ulan, ang lalaking binigyan siya ng adobo sa plastik na lalagyan, ang lalaking itinaboy, minaliit, at tinawag niyang dugyot ilang minuto lang ang nakalipas sa labi. Hindi maaari. Pabulong na gulat na sambit ni Monica habang nanginginig ang buong katawan. Napahawak siya sa mesa upang hindi matumba dahil sa biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, napansin ni Melissa ang reaksyon ng kaibigan. Monica, okay ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi makapagsalita si Monica. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa entablado kay Jason, na ngayon ay nagsisimula ng magsalita sa harap ng mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Jason. Ang kanyang boses ay malalim, buo at puno ng kumpiyansa. Isang boses na malayo sa nanginginig na boses ng lalaking nakatayo sa ulan kagabi. Sa nakalipas na 6 na buwan, marami akong natutunan. Nakasama ko ang mga pinakamasisipag na tao sa kumpanyang to. Ang ating mga manggagawa sa pabrika. Sila na gumigising ng maaga, nagtitiis ng init at pagod para lamang sa kanilang mga pamilya. Tumingin si Jason sa bahagi kung saan nakaupo ang mga kinatawan ng pabrika at ngumiti kay Mang Tomas. Kaya naman, bilang aking unang opisyal na desisyon bilang inyong CEO, ikinalulugod kong inaanunsyo ang 20% pagtaas ng sahod.
ng lahat ng ating mga rank and file na manggagawa sa pabrika. Kasama ang mas mahusay na benepisyong pangkalusugan at ligtas na mga kagamitan sa pagtatrabaho. Isang malakas na hiyawan at palakpakan ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga manggagawa ay napaluha sa kagalakan. Si Mang Tomas ay napailing na lamang habang may luha sa mga mata. Sa wakas, ay naintindihan na niya kung bakit pamilyar at kakaiba ang batang si Jason. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang puso ni Monica ay tila pinipiga ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Ang bawat salita ni Jason ay parang sampal sa kanyang muka. Naaalala niya ang lahat ng mga masasakit na salitang binitiwan niya rito. Factory worker ka lang. Operator ng makina sa line 3. Isang kahig, isang tuka. Ang isang katulad mo ay walang mararating sa buhay. Hindi ko kailangan na pagsikap mo. Ang isang katulad ko ay para sa mga lalaking may executive positions. Ang mga salitang ito ay muling umalingaw sa kanyang isipan na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Paano na ang kanyang trabaho? Paano na ang kanyang karera sa kumpanya? Na ngayon na ang lalaking kanyang hinamak ay siya palang may-ari ng lahat. Nang matapos ang formal na programa, ang mga tao ay nagsimulang mag-socialize. Si Jason ay pinaliligiran ng mga matataas na opisyal at mga mamamahayag. Ngunit sa kabila ng karangyaan, nanatili siyang magalang at mapagkumbaba. Si Monica, na hindi na nakatiis sa bigat ng kanyang nararamdaman, ay nagpa siyang harapin ang pagkakataon na makausap si Jason. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya para isalba ang kanyang sarili at ang kanyang mga pangarap. Nang makita niyang papunta si Jason sa isang pribadong silid sa likod ng ballroom upang magpahinga, mabilis siyang sumunod. Hinarang siya ng 2 security guard sa pintuan. Pakiusap. Kailangan ko lang siyang makausap. Kilala ko siya. Pagmamakaawa ni Monica sa mga guard habang umaagos ang kanyang mga luha na sumisira sa kanyang makeup. Narinig ni Jason ang ingay sa labas at binuksan ang pinto. Tiningnan niya ang mga guard at tumango. Okay lang, sige, papasukin niyo siya. Bigyan niyo kami ng ilang minuto. Agad na pumasok si Monica sa silid. Nang magsara ang pinto, agad siyang lumuhod sa harapan ni Jason, umiiyak ng walang humpay. Jason, patawarin mo ako. Hagulgol ni Monica habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Jason. Hindi ko alam. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo. Nabulag lang ako sa kahirapan. Natakot lang ako na magtiis muli. Patawarin mo ako. Makiusap. Dahan-dahang inurong ni Jason ang kanyang mga kamay. Iniiwasan ang hawak ni Monica. Tiningnan niya ang dalaga ng may seryoso at malungkot na muka. Tumayo ka, Monica. Hindi mo kailangan lumuhod sa harapan ko. Malamig ngunit magalang na sabi ni Jason. Tumayo si Monica. Pinupunasan ang kanyang mga luha habang umaasa na may kaunting lambing pa sa puso ng lalaki para sa kanya. Jason, mahal kita. Noong una pa lang, may nararamdaman na ako sa'yo. Natakot lang ako na baka sabihin ng iba. Pwede ba nating simulan muli? Handa akong maging anuman para sa'yo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jason. Monica, huwag mong linlangin ang sarili mo at huwag mo akong linlangin. Di mo ako mahal. Ang mahal mo ay ang suot ko. Ang suot ko ngayon. Ang mahal mo ay ang posisyon ko, ang pera ng pamilya ko, at ang kapangyarihang hawak ko ngayon. Hindi, Jason. Totoong mahal kita. Kung totoong mahal mo ako, pagputol ni Jason. Bakit noong nakatayo ako sa harapan mo, nabasang-basa ng ulan, na ang tanging dala ko lang ay tapat na puso, lutong bahay na pagkain at isang simpleng rosas? Bakit tinapon mo ako sa putikan? Bakit tinabig mo ang pagkaing pinagsumikapan kong ihanda? Bakit mo ako tinawag na dugyot at tamas lupa? Yumuko si Monica. Hindi makasagot habang patuloy na umaagos ang mga luha ng pagsisi. Ang pag-ibig ay hindi pumipili ng antas sa lipunan, Monica. Patuloy ni Jason.
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kung tunay ang pagmamahal mo, rerespetuhin mo ako kahit ako ay isang simpleng operator sa Line 3. Pero pinatunayan mo na ang tingin mo sa mga tao ay nakadepende lamang sa kung ano ang maaari mong makuha sa kanila. Ang kahirapan ay hindi kapintasan, Monica. Pero ang kawalan ng respeto sa kapwa, manggagawa, ang pinakamalaking kapintasan na maaaring taglayin ng isang tao. Patawarin mo ako. Huwag mo akong ipatanggal sa trabaho pakiusap. Kailangan ko ang trabaho ito para sa pamilya ko. Pagmamakaawa ni Monica, natatakot sa kanyang kinabukasan. Tiningnan siya ni Jason nang may pag-unawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapatanggal sa trabaho dahil lamang sa personal na atraso sa akin. Hindi ganyan ang pamamalakad ko. Mananatili ka sa iyong posisyon hanggat nagtatrabaho ka ng maayos at profesional. Nakahinga ng maluwag si Monica. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, nagpatuloy si Jason. Ngunit gusto ko lang malaman mo na dito nagtatapos ang anumang ugnayan natin, Monica. Tapos ng panliligaw ko sa'yo. At sana ang gabing ito ay magsilbing isang malaking aral sa'yo. Na ang mga taong minamalit mo ngayon, ang mga factory worker, ang mga driver, ang mga janitor, ay may sariling dangal na hindi mo kayang bilhin ng pera. Mas mataas pa sila sa'yo dahil marunong silang rumespeto sa kapwa. Tinalikuran ni Jason si Monica at naglakad patungo sa pinto. Bago niya ito buksan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang rosas na tinapon mo sa putikan kagabi ay hindi lamang basta bulaklak, Monica. Yun ang huling pagkakataon mo na makatagpo ng isang taong mamahalin ka ng buong buo nang walang kondisyon. Pero pinili mong tapakan ito dahil mas gusto mo ang kinang ng ginto. Ngayong gabi, nakuha mo na ang sagot mo. Lumabas si Jason ng silid. Iniwan si Monica na nag-iisa sa sulok. Yakap ang kanyang sarili habang humahagulgol sa matinding panghihinayang. Ang marangyang pulang gown na suot niya ay biglang nawala ng halaga at kinang. Realidad ang sumampal sa kanya. Nasa kanyang paghahangad ng yaman, ang pinakamahalagang bagay na hindi nabibili ng salapi, ang kanyang tuluyang nawala. Kinabukasan naging maingay ang buong pabrika ng Baltimore Steel. Ang balita tungkol sa tunay na pagkatao ni Jason ay mabilis na kumalat. Ang lahat ay namamangha at hindi makapaniwala na ang tahimik at masipag na operator sa Line 3 ay ang kanila palang bagong boss. Sa gitna ng trabaho, pumasok si Jason sa loob ng pabrika. Hindi na suot ang mamahaling tuxedo, kundi ang kanyang simpleng polo shirt ng kumpanya. Ngunit may kasama ng mga opisyal. Diretsyong naglakad si Jason patungo sa Line 3. Nang makita siya ni Mang Tomas, agad na tumayo ng maayos ang matanda at nagbow ng bahagya. Sir Jason, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nakilala. Mabilis na lumapit si Jason at hinawakan ng balikat ng matanda upang patayuin ito ng maayos. Mang Tomas, huwag niyo po akong tawagin sir kapag tayo lang. Para sa inyo, ako po pa rin ito, si Jason. Nakasamahan niyo sa makina sa nakalipas na 6 na buwan. Napangiti si Mang Tomas habang ang ibang manggagawa ay nagpalakpakan. Salamat Jason, karangalan namin na ikaw ang namumuno sa amin ngayon. Masayang sabi ng matanda. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Mang Tomas. Dahil sa inyo at sa lahat ng narito, natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsusumikap at dangal. At asahan nyo, habang ako ang namumunong CEO, walang sino mang manggagawa rito ang mamaliitin o maaapi. Pangako ni Jason, habang ang kanyang boss ay umalingaw sa buong pabrika na nagdala ng bagong pag-asa sa bawat puso ng mga manggagawa. Samantala sa labas ng pabrika, nakatitig si Monica mula sa bintana ng opisina. Nakita niya ang pagmamahal at respeto na ibinibigay ng lahat kay Jason. Isang respeto na hindi kailanman mabibili ng kanyang pinapangarap na karangyaan. Alam niya na mula sa araw na yon, mabubuhay siya sa anino ng kanyang sariling pagkakamali. Bitbit ang aral ng kahapon
na hinding-hindi na niya malilimutan. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa puso ng bawat isa na nakasaksi sa pagbabago ng pamunuan ng Baltimore Industries. Si Jason ay naging isang ehemplo ng isang pinuno na may puso na hindi nakakalimot sa mga taong nasa ibaba. Habang si Monica naman ay patuloy sa kanyang buhay na may bitbit na mabigat na aral ng pagsisi. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito upang mas pahalagahan ang karakter at puso ng mga tao kaysa sa panlabas na anyo at estado ng buhay. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa pitaka, kundi sa malinis na puso at tapat na pagkatao. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang katayuan sa lipunan, sa tatak ng kanyang kasuotan o sa kapal ng kanyang bulsa, kundi sa kalinisan ng kanyang puso at sa paraan ng kanyang pagtrato sa kanyang kapwa. Ang panghahamak sa mga taong nagsusumikap ng marangal ay isang malaking pagkakamali. Dahil ang gulong ng buhay ay patuloy na umiikot, ang nasa ilalim ngayon ay maaaring maging nasa ibabaw bukas. Matuto tayong rumespeto at magpahalaga sa tapat na pagmamahal dahil ang yaman ay lumilipas. Ngunit ang busilak na puso at dangal ay mananatili magpakailanman. Ikaw, anong natutunan mo sa mikling storyang ito? Baka naman po pwedeng makikicomment naman sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.